Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang screen life science, fiction thriller film na tinatawag na War of the Worlds. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa simula ng kwento, sinasabi ng tagapagsalaysay na ang mga tao ay matagal nang sinusuri ng mas mga nilalang na mas maunlad, nang hindi natin nalalaman. Ang mga nilalang na ito, na walang kahit anong habag, ay matiyagang nagbabalak laban sa atin. Isang lalaki na nagngangalang Ray Ferrer ang umalis sa trabaho sa kalagitnaan ng araw at nagmadaling umuwi. Gayunpaman, huli pa rin siya sa pakikipagkita sa dati niyang asawa at sa bago nitong asawa. Hindi nagtitiwala ang babae kay Ray, at si Ray naman ay naiinis dahil mas matagumpay ang bagong asawa nito. Inihatid ng babae kay Ray ang mga bata para sa weekend, pero hindi sila partikular na masaya na makita siya. Wala pang ideya ang pamilya kung paano babaguhin ng paparating na sakuna ang kanilang relasyon. Samantala, hindi masaya ang buntis na dating asawa ni Ray sa kalat sa kusina, pero iniwan pa rin niya ang mga bata at ipinaalam sa kanila na sasama siya sa kanyang asawa papuntang Boston para bisitahin ang kanyang mga magulang. Samantala, nalaman ng mga bata mula sa balita na may naganap na hindi pangkaraniwang electromagnetic na phenomenon sa Ukraine at walang kuryente sa buong bansa. Hinayla ni Ray ang mga bata palayo sa TV at tinawag sila sa bakuran para maglaro ng baseball. Ang kanyang binatilyong anak na si Robbie ay atubiling naghagis ng bola sa kanyang ama at tinatawag lamang siya sa kanyang unang pangalan. Hindi maganda ang usapan. Sa huli, nagalit siya at pumasok sa bahay. Ang 10 taong gulang na anak na babae ni Ray na si Rachel ay sinusubukang maging suportado sa kanyang ama, pero naiinis siya at ayaw makipag-usap. Sa halip, nakatulog siya, at napilitan ang mga bata na mag-order ng sarili nilang pagkain, dahil walang laman ang refrigerator ni Ray. Kinabukasan ng umaga, patuloy na sinusubukan ni Rachel na magkaroon ng normal na pag-uusap sa kanyang tatay, pero kumikilos siya na parang isang reklamadong teenager. At si Robbie ay umalis kung saan sa kotse ni Ray nang hindi nagpapalam. Agad na tumakbo ang lalaki palabas para hanapin ang kanyang anak at napansin ang isang grupo ng mga tao na kumukuha ng litrato ng isang bagay sa likuran niya. Lumingon si Ray at nakita ang isang napakalaking ulap ng kulog. Wala pang nakakita ng katulad nito noon. Tumakbo ang lalaki sa likod bahay para mas makita ang anomalya at tinawag si Rachel papunta sa kanya. Sandaling kumalma ang lahat, pero biglang kumidlat mula sa ulap. Natakot ang babae at gusto nang pumasok sa loob, pero aliw na aliw lang si Ray. Patuloy na kumikidlat ng mas malakas, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Doon na rin naging hindi komportable si Ray. Tumakbo sila papasok ng bahay at nagtago sa ilalim ng mesa. Sinabi ng lalaki na hindi tumatama ang kidlat sa parehong lugar ng 2 beses, pero ang isang ito ay tumama sa parehong lugar ng 26 na beses. Nang hamupa ang lahat, nagbalik sa sarili ang takot na si Ray, pero hindi niya mapakalma ang kanyang anak na babae. Walang kuryente sa buong bahay. Hindi rin gumagana ang cellphone. Tumakbo si Ray palabas at nadiskubre na wala ng kuryente ang lahat ng kotse. Nakita niya si Robbie at sinabihan itong umuwi sa kanyang kapatid na babae, at siya naman ay pumunta sa lugar kung saan tumama ang kidlat. Sa daan, napansin ni Ray ang isang kaibigan niya na tumutulong magpalat ng baterya sa kotse ng isang tao. Dumagsa ang maraming tao sa lugar. May ilan na iniisip na solar flares ang may kasalanan. Pero mali sila. Sinubukan ng mga pulis na ilayo ang mga tao mula sa butas sa asfalto. Biglang may humalangaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa at nagsimulang magbitak ang asfalto. Nagkaroon ng lindol na nagpaguho sa ilan sa mga gusali. Isang malaking tipak ng lupa ang umangat at agad ding lumubog. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Biglang lumitaw mula sa lupa ang mga dambuhalang metal na galami, na sinundan ng isang robot na umangat na may mabangis na ungol. Mas malaki ito kaysa sa pinakamataas na gusali sa lungsod. Nagkawatak-watak ang mga tao sa sindek at tinatitigan ang kakilakilabot na tanawin mula sa malayo. Gumagawa ang robot ng mga tunog na dudurog sa kaluluwa. Gumagalaw ang robot sa 3 malalaking paa at itinutok ang mga sandatang laser sa karamihan. Nagsimula ang pagpuksa. Ang natitira na lamang sa mga biktima ay mga damit at abo. Gaya ng iba, sinubukan ni Ray na tumakas. Dumaan mismo sa tabi niya ang mga nakakatakot na sinag. Sumabog ang lahat sa likuran ng lalaki, at patuloy na naglalakad ang napakalaking halimaw sa lungsod.
Sa himalang paraan, nagawa ni Ray na makalusot at makabalik sa bahay. Sa matinding pagkabigla, umupo siya sa sahig ng kusina at hindi niya maipaliwanag ang kahit ano sa mga takot na bata. Natatakpan ang lalaki ng puting alikabok. Pero hindi lang ito basta alikabok, ito ay abo ng mga tao. Naglinis si Ray habang nanginginig sa takot at muling nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Walang patumpik-tampik, inutusan niya ang mga bata na mag-empake ng mabilis. Binombardahan siya ng mga tanong, pero walang oras para doon. Kinuha ni Ray ang kanyang baril at pinangunahan ang nalilitong mga bata pababa ng kalye. May mga taong nagtatakbuhan ng magulo sa paligid. Inakay ng lalaki ang mga bata papunta sa kotse ng iba, nakakapalat lang ng baterya. Sumakay ang pamilya. Tumakbo papunta sa kanila ang kaibigan ni Ray at hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng lalaki na nakawin ang kotse ng iba. Sinubukan ni Ray na hikayatin siyang sumama sa kanila. Habang nagtatalo sila, nagpapatuloy ang apokalipsis sa paligid nila. Sa huli, umalis ang pamilya, at nagbayad ng kabayaran ang kaibigan ni Ray sa kanyang pag-aalinlangan. Mabilis na nagmaneho si Ray sa highway, pero hindi pa rin naiintindihan ng mga bata kung ano ang nangyayari. Dahil sa takot, naging hysterical si Rachel, at nabigo ang kanyang ama na pakalmayan siya. Si Robbie naman ay mabilis na nakahanap ng mga salitang pampalubag loob, hinawakan siya sa kamay, at ang babae ay nagbalik sa sarili. Ipinaliwanag ni Ray sa mga bata sa abot ng kanyang makakaya kung saan nanggaling ang nakakatakot na robot. Mukhang galing ito sa ibang lugar. Ipinapalagay ni Ray na ang robot ay matagal nang nakabaon sa lupa, at kung ano man ang kumokontrol dito ay bumaba rito kasabay ng bagyo. Alinman doon, kailangan nilang makaalis sa bayan sa lalong madaling panahon. Mukhang ang ninakaw nilang kotse na lang ang nag-iisang sasakyan sa kalsada. Dinala ng lalaki ang mga bata sa bahay ng kanilang ina, pero walang tao roon. Umalis na ang mag-asawa papuntang Boston. Nagpasya si Ray na magpalipas ng gabi sa bahay at pagkatapos ay magmaneho papuntang Boston sa umaga para salubungin ang ina ng mga bata. Sinubukan niyang pakainin ang mga bata, pero irritable sila, at nawalan siya ng pasensya. Gusto niyang maibigay ang mga bata sa kanyang dating asawa sa lalong madaling panahon at maalis ang responsibilidad sa kanyang mga kamay. Samantala, bumaba ang pamilya sa basement para doon magpalipas ng gabi at maging mas ligtas. Sa kalagitnaan ng gabi, kumidlat muli, at nagsimulang manginig ang buong bahay. Talagang natakot ang pamilya. Tumakbo sila ng mas malalim pa sa basement at sa himalang paraan ay nakaligtas sa napakalaking pagsabog. Buong magdamag, may umuugong sa labas at may nangyayaring nakakatakot. Kinabukasan ng umaga, gumala si Ray sa wasak na bahay. Lumalabas na may eroplano na. Bumagsak sa kanilang bahay at halos ang buong kalye ay nawasak. May 2 war correspondent na nagsisiyasat na sa lugar. Tinatawag nilang tripods ang mga robot. Lumalabas na marami na ngayon ang mga makinang ito. Pero ang pinakamasama ay napapalibutan ang mga tripod ng isang protective field, at imposibleng sirain ang mga ito. Ipinakita ng reporter kay Ray ang isang slow motion na video ng isang kapsula na bumaba sa ilalim ng lupa kasabay ng kidlat. Naputol ang kanilang usapan ng papalapit na tunog ng isang tripod, at umalis ang mga reporter. Bumalik si Ray sa mga bata sa basement. Nakiusap siya kay Rachel na huwag tumingin sa paligid kapag umalis sila ng bahay. Sumunod ang bata, pero nakita ni Robbie ang nakapaligid na pagkawasak at siya ay kinilabutan. Gayunpaman, tumuloy ang pamilya sa kalsada. Hindi nagtagal, humiling ang mga bata na gumamit ng banyo. Huminto si Ray sa gitna ng kalsada at sinabihan silang huwag lumayo. May isa pang panganib. Ang kanilang kotse ay maaaring nakawin ng ibang mga tao na takot din. Pero nahiya si Rachel at tumakbo papunta sa isang malayong pantalan sa tabi ng ilog. May mga taong inaanod palayo sa agos. Hanggang kamakailan lang, buhay pa sila. Natakot ang bata, pero nakita siya ni Ray sa tamang oras at binuhat siya pabalik sa kotse. Samantala, isang military convoy ang nagmamaneho sa highway patungo sa sentro ng sakuna. Naging bayani ang pakiramdam ni Robbie. Tumalon sa gilid ng kalsada at gustong sumabay sa mga sundalo para labanan ang mga halimaw. Mariing tumutol si Ray dito, at bilang sagot ay nagwala ang kanyang anak. Iniisip ni Robbie na mahina ang kanyang ama, at walang kakayahang gumawa ng anumang matapang. Pero sinusubukan lang ni Ray na panatilihing ligtas ang kanyang mga anak at dalhin sila sa ligtas na lugar. Total, mahal na mahal niya talaga sila ng walang kondisyon, hindi lang siya sanay sa papel bilang ama.
Pero kumbinsido si Robbie na gusto lang silang iwanan ng kanyang ama. Maya-maya, hiniling ng ama sa lalaki na siya na muna ang magmaneho, dahil hindi pa siya natutulog kahit kaunti. Medyo natuwa si Robbie sa tiwalang ibinigay sa kanya. Pagsapit ng gabi, dumating ang pamilya sa isang malaking lungsod. May mga taong naglalakad sa mga kalye at nagmamasid ng may kaba sa kotse. Nagpalit ulit ng pwesto sina Robbie at Ray nang hindi bumabagal. Inatake ng galit na karamihan ang kotse. Gusto ng lahat na makuha ito at makalayo sa mga halimaw sa lalong madaling panahon. Hindi huminto si Ray hanggang sa may isang babaeng may dalang sanggol ang hamarang sa kanila. Bigla siyang tumabig at bumangga sa isang poste. Dinumog sila ng karamihan at binasag ang mga bintana. Hinailan nila palabas sina Robbie at Ray at sinimulang bugbugin. Lumaban si Ray at nagpaputok ng baril sa ere para pakawalan ang kanyang anak. Pero pagkatapos, may isa pang lalaking dumating na may baril at hinihingi ang kotse. Inihagis ni Ray ang baril at humingi ng pahintulot na mailabas lang muna ang takot na si Rachel mula sa kotse. Nagtago ang pamilya sa isang coffee shop. Hindi na kinaya ni Ray at umiyak, halos mawalan na ng pag-asa. Kalaunan, nagpatuloy ang pamilya sa paglalakad sa gitna ng napakalaking karamihan. Nagbabahagi ang mga tao ng mga tsismis na ang mga halimaw ay nagising na sa buong daigdig at sinisira ang lahat ng buhay. Lahat ay papalapit sa ferry para makatawid sa ilog papunta sa kabilang panig. Sa ngayon, tahimik ang lugar. Pero biglang may lumitaw na isang tripod sa malapit na may nagwawala at nakakabinging ungol. Agad na nagunahan ang buong karamihan papunta sa ferry, dahil iyon na lang ang tanging paraan para makatakas. Pero hinaranggan ng mga sundalo ang daan para pigilan ang mga tao na palubugin ang ferry. Nilampasan ni Ray at ng kanyang mga anak ang militar at umalis. Ang ferry, libu-libong mga taong wala nang matakbuhan ang naiwan sa pampang. Tumakbo si Robbie papunta sa harang at sinubukang makapasok kahit isang tao man lang. Tiningnan ni Ray ang kanyang anak na may pagmamalaki. Pero wala ring silbi ang lahat ng iyon. Isa pang tripod ang lumitaw mula sa ilalim ng tubig at tinamba ang ferry. Nahulog sa tubig ang lahat ng pasahero. Hindi na gumagamit ng mga laser ang mga halimaw, kundi ang kanilang mga galame para hilahin ang mga tao papunta sa kanilang hulo. Sa himalang paraan, nakaligtas sina Ray at ang mga bata at nakalangoy papunta sa kabilang pampang. Palapit ng palapit ang mga halimaw, kaya nagpalipas ng gabi ang pamilya sa kalsada. Pagsapit ng umaga, narating nila ang isang burol na lampas doon ay may matinding labanan sa pagitan ng militar at ng mga tripod. May mga APC na tumatakbo sa lahat ng direksyon, may mga pagsabog, at may mga eroplanong lumilipad. Gayunpaman, hindi pa rin mabutas ng militar ang depensa ng mga robot sa ganitong paraan. Nanunood si Robbie na parang nahihipnotismo at tumakbo papasok sa gitna ng labanan. Hinabol siya ni Ray at Rachel, na nakikiusap sa kanya na bumalik. Sa huli, iniwan ng ama ang bata sa tabi ng isang puno at sinabihan siyang huwag gagalaw, habang siya naman ay tumakbo para sundan si Robbie. Pinabagsak niya sa lupa ang kanyang anak at buong pusong nakiusap na manatili ito sa kanya at sa kanyang kapatid na babae. Samantala, natagpuan si Rachel malapit sa puno ng isang mahabaging mag-asawa at kinaladkad palayo ng sapilitan. Lumalaban ang bata at sumisigaw na kailangan niyang hintayin ang kanyang daddy. Narinig ni Ray ang kanyang mga sigaw at napagtanto na kailangan niyang makabalik kay Rachel sa lalong madaling panahon. Pero walang paraan na susuko si Robbie sa kanyang mga pakiusap. Pinili na ng lalaki ang sarili niyang landas at gusto niyang labanan ang mga halimaw. Labis na nalilito si Ray dahil kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang mga anak. Sa matinding sakit, binitiwan niya si Robbie, patuloy siyang tinitingnan, at tumakbo papunta kay Rachel. Inagaw niya ang kanyang anak na babae mula sa mga estranghero at muling tumingin sa direksyon na pinuntahan ni Robbie. May pagsabog doon. Isang tripod ang lumabas mula sa apoy at winasak ang lahat ng madaanan nito. Malamang ay lampas na sa pagligtas si Robbie. Durog sa lungkot, nagpasya si Ray na ituon na lamang ang sarili sa pagliligtas sa maliit na si Rachel. Tumakbo sila papasok sa basement ng isang lalaki na may hawak na shotgun. Mas kalmado rito kaysa sa labas. Pinilit ni Ray na magpakatatag at pinahiga si Rachel. Sa kagustuhang pakalmeyan ang kanyang anak, ipinangako niya na naghihintay si Robbie sa kanila sa Boston. Ngunit hindi niya mismo pinaniniwalaan ang sarili niyang mga salita. Dating isang irresponsibleng ama, ngayon ay hindi matanggap ni Ray ang pagkawala ng kanyang anak at sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang anak na babae.
Kinuwentuhan niya si Rachel ng mga matatamis na kwento at kumanta ng isang oyayi sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos, kinausap ni Ray ang may-ari ng bahay. Ang pangalan niya ay Harlan. Kinuha ng mga halimaw ang buong pamilya niya, pero hindi pa rin handa ang lalaki na sumuko at magpanik. Kahit hindi talaga siya naniniwala na magagawang talunin ng mga tao ang mga alien. Sa kabila nito, lalaban si Harlan hanggang sa huli, at hindi tatakbo palayo. Si Ray naman, sa kabilang banda, ay gusto lang iligtas ang kanyang anak na babae. Dumaan ang mga tripod sa ibabaw ng bahay, na naging dahilan para bahagyang gumuho ang kisame. Natuwa si Harlan, kinuha ang kanyang baril at naghanda ng lumaban. Mukha siyang isang survivalist na matagal nang naghihintay sa katapusan ng mundo at ngayon ay pinapagalitan si Ray dahil ayaw nitong lumaban. Biglang, tumahimik ang lahat. Isang galame ng tripod na may serve your eye sa dulo ang gumapang papasok sa basement sa pamamagitan ng isang siwang. Sinuyod nito ang seller, naghahanap ng mga biktima. Tahimik na tumakbo ang mga lalaki mula sa isang lugar patungo sa iba, nagtatago mula rito. Maliban na lang kay Harlan na hindi mapakalma ang sarili. Kinuha niya ang isang palakol at gustong tagpasin ang galame. Sinenyasan siya ni Ray na huwag gawin iyon, dahil hindi naman ito masyadong masasaktan ang halimaw, kundi lalo lang itong magagalit. Nakahanap si Ray ng salamin sa basement at ginamit niya ito bilang pananggalaban sa galame. Matagal na tinitigan ng spy eye ang kanyang refleksyon, at nagkaroon ng oras ang mga tao na magtago. Pagkatapos noon, gumapang palayo ang galame. Napabuntong hininga ang mga tao sa ginhawa, na hindi nila alam na mas lalala pa ang mga mangyayari. May narinig na kaluskos, na para bang may bumababa sa hagdan papunta sa basement. Ang mga ito ay ang mga nakakatakot na hitsurang alien. Hinalugog nila ang basement, hinahawakan ang lahat at kumikilos na parang kanila ang lugar. Nay na si Harlan dito. Itinutok niya ang kanyang shotgun sa mga nanghimasok. Nang makita ito, sinimulan siyang pigilan ni Ray ng tahimik, baka may gawin siyang kalokohan at mabunyag sila. Sa huli, narinig ang ungol ng tripod, at umalis ang mga alien. Kinabukasan, tumingin ang mga lalaki sa bintana at nakita nila ang tripod na kumukuha ng isang lalaki para sipsipin ang lahat ng pulang likido mula sa kanya. Ang likidong ito ay bomb-abad na sa lahat ng nasa paligid. Mukhang ito mismo ang gusto ng mga alien mula sa mga tao. Dahil sa takot, nabaliw si Harlan. Sumigaw siya ng mga walang katuturang bagay tungkol sa mga lihim na lagusan kung saan magtatago ang isang buong hukbo. Nagpa siya ang baliw na maghukay ng isa sa mga lagusang iyon mismo sa kanyang basement. Hinimok ni Ray si Harlan na kumalma, dahil maaaring bumalik ang mga alien sa kanyang mga sigaw. Pero ayaw niyang makinig sa kahit ano. Pagkatapos, nagpa siya si Ray na gumawa ng isang desperadong hakbang. Tinapan niya ang mga mata ni Rachel at marahang hiniling sa kanya na kantahin ang paborito niyang kanta. Ikinandado niya ang sarili kasama si Harlan at inesikaso siya. Pagkaraan ng ilang sandali, malungkot at pagod, bumalik siya sa kanyang anak na babae. Napagtanto ni Rachel ang ginawa ng kanyang ama para sa kanya at hinalo siya. Pero mapapatawad ba ni Ray ang kanyang sarili? Nagawa nilang makatulog ng kaunti, pero kinabukasan ay muling lumitaw ang spy eye sa basement. Tinitigan nito ng diretso si Rachel, at napasigaw ang bata sa takot. Tumalon si Ray, kinuha ang palakol, at tinagpa ang galame, na mula rito ay bumulwak ang pulang likido. Sa gulat, tumakbo ang bata paakyat. Tinapos ni Ray ang ginawa niya at nagmadaling sumunod sa kanya. Tumakbo siya sa mga tigang na burol sa paghahanap sa kanyang anak na babae, pero ang tripod ang lumitaw sa halip. Nagtago si Ray mula rito at narinig niya ang sigaw ng kanyang anak sa malapit. Hinablat ng halimaw ang bata at inilagay ito sa kanyang kabina. Mabilis na kinuha ni Ray ang isang bungkos ng mga granada mula sa APC at tumakbo papunta sa tripod na sumisigaw. Inihagis niya ang isang granada sa halimaw, pero hindi nito nabutas ang protective film. Gayunpaman, napansin siya ng tripod at dinampot din siya. Napunta si Ray sa isang hola, kung saan maraming nagpapanik na tao ang nagsisiksikan. Nandoon din si Rachel. Nawalan ng kakayahang magsalita ang bata dahil sa pagkabigla. Naglabas ang halimaw ng isang kasuklam-suklam na galame mula sa kanyang suction device at kinaladkad ang isang lalaki papasok para sipsipin ang pulang likido mula sa kanya. Ginagamit ito ng halimaw bilang gasolina. Ibinaba nito ang galame pabalik sa hola at ibinalot sa binti ni Ray. Sa huling sandali, nagawa ng lalaki na makakuha ng isang bungkos ng mga granada kasama niya.
Biglang may humawak kay Ray sa braso mula sa ibaba, isang sundalo. Sumali ang iba at sinubukang iligtas ang bayani. Nagawa nilang hilahin palabas si Ray. Ngunit naiwan ng lalaki ang mga granada sa suction device. Inihanda ng mga lalaki ang kanilang mga sarili laban sa ilalim ng hola. May isang napakalakas na pagsabog sa loob ng tripod. Nabiyak ito at bumagsak sa lupa. Nagunahang lumabas sa bukas ang mga nakaligtas na takot na takot. Naglakad sina Ray at Rachel papuntang Boston. Lahat dito ay natatakpan din ng pulang mga halaman, pero unti-unti na itong nalalanta. Pagkatapos, nakita nila ang isang hindi gumagalaw na tripod, na kusang huminto at gumuho sa ibabaw ng isang bahay. Hindi ito pinabagsak ng militar, nasira ito ng mag-isa. Wala pang ideya ang mga bayani kung ano ang naging dahilan nito. Inatake ang bayan ng isa pang halimaw. Biglang napansin ni Ray na may mga ibon na dumadapo sa ulo ng tripod. Ibig sabihin, wala na ang depensa. Isinigaw ito ni Ray sa sundalo. Agad niyang inutusan na itutok ang mga baril sa tripod. Habang nagtatago ang mga sibilyan sa isang underground na lagusan, nagpapaputok ang militar ng ilang mga bala sa halimaw. Tumama ang mga putok sa control room ng tripod. Bumagsak ito sa lupa na may nakakatakot na pagbagsak. Nagtipon ang mga tao sa paligid ng natalong halimaw. Isang alon ng pulang likidong pantao ang bumulwak mula sa tangke nito. Lumabas ang braso ng alien mula sa control room at walang buhay na bumagsak. Pagkatapos ay lumitaw ang ulo nito. Umungol ito ng pagod, pero agad ding tuluyang natahimik. Naglakad sina Ray at Rachel papunta sa bahay ng kanyang mga lolo at lola. Binuksan ng ina ni Rachel ang pinto. Umiyak siya sa tuwa at niyakap ang kanyang anak na tumatakbo papunta sa kanya. Tumingin ang babae kay Ray na may paghanga at pasasalamat. Pero pagkatapos, may lumabas na iba mula sa bahay. Si Robbie iyon. Nagawa niyang makaligtas sa kakilakilabot na labanan at makarating sa Boston. Mahigpit na niyakap ni Ray ang bata at hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Buhay ang kanyang anak at tinawag siyang dad muli. Sa huli, ipinaliwanag sa atin ng tagapagsalaysay kung bakit hindi kailanman nagawang alipinin ng mga alien ang mga tao. Ang kaaway ay nalipol ng maliliit na nilalang na natural na immune ang mga tao, mga mikrobyo. Ano sa tingin mo, dapat bang lumaban si Ray o inalagaan na lang ang kanyang mga anak? Pag-usapan natin sa mga komento. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jor Baluno, Batching Gavin Avon, Patrick King and Rom Manatee, The History YouTube channel, Lexus Mapagmahal, Jesny Vergara from POV Corpus Masbate City, Sids Castro Cruz from Bocaue Bulacan, Jonil Mampusti from Marinduque, Leonimer Lloyd Lab Adios Family from Gawaran Bacoor Cavite, Ryzen Atiliero from Manila Tondo, at Tres Baguitos 203 Underground from Pateros. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.